Alright, good morning mga idol. At medyo maaga tayo ngayon. Bali, dalawa lang kami. Kasama ko ang bangkero ko. Oras natin, yan o, alas 5, alas 5:57 ng umaga. Maaga kami ngayon para mas maaga rin makarating sa spot kung saan kami mamana. Mapag ko. Kami sa kabila ng bundok na yan. Kalmado ang dagat. Right. Wala si Utol. Kalabro din sasama. Kaya dalawa lang kami. Yan o, bangkero ko, kalbo. Welcome back sa aking YouTube channel mga idol. At ngayon nga ay nasa biyahe na naman tayo para sa panibagong araw ng pamamana. At makalipas nga ang mahigit isang oras na biyahe ay narating na namin ang spot. Ayun, andito na kami sa spot mga idol. Oras natin alas 7:33 ng umaga. Isang oras at kalahating biyahe. At sana bigyan tayo dito ng biyaya ulit. Solo dive muna tayo. Wala si Utol, hindi sumama. Dalawa lang kami ngayon. At pagbibihis lang tayo. Yes. Right, nakaready na tayo mga idol. Oras natin, alas 7:49 na. Right, buwan ako mga idol. Right, let's go. Dive safe. Yes, malinaw naman ang tubig. At may karpet tayo. Nanapin tayo dito ng biyaya. Load muna tayo ng SG. At nagload na muna ako ng SG para ready tayo ulit mga idol kung sakali man may magpakita kagad na isda. Kaya samahan nyo ulit ako para sa panibagong episode natin sa araw na to. At kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, subscribe na rin idol. At huwag kalimutang i-click ang notification bell para lagi kang naka-update sa mga bagong episode na ilalabas ko dito lang sa YouTube channel. At nang makatapos na nga makaload ng SG, habang nasa ibabaw ako ay may nakita akong magkasamang brassy drummer o ilak. At malalaki na ang mga ito, kaya daan-daan ako bumaba. At nang makalapat na nga sa bahura ay sinubukan kong palapitin ang mga ilak na ito.
Medyo mahihilap na rin ang mga ito at ang hirap palapitin. Pero kaya pa naman ang hininga kaya naghintay pa rin ako ng ilang segundo pa. Pabalik-balik lang ang mga ito pero hindi natin maklose ang gap kaya hindi tayo makatira. Pero naghintay pa rin ako at tumabanti ng konti dahil biglang nawala ang mga ito. At maya maya lang bumalik ang isa kaya nabigyan tayo ng pagkakataong makatira. At nadali nga natin mga idol ang isang brassy drummer or ilak at malaki na rin ito. Unang isda na nakuha natin. Unang isda natin. Ilak. Next drop ay grupo naman ng mga isda ang nakita ko sa part nito pero nasa malayong parte kaya umubanti pa ako. Mga blue spine unicorn at one dot snapper at iba pang uri ng isda ang nakita ko sa part na to. Pero nasa malayo nga ang mga ito kaya hinintay ko ito na lumapit. At ilang segundo lang ang lumipas ay papalapit na nga ang mga ito. Kaya pumili na ako ng isa at blue spine unicorn ang naging target ko. At nang maklose ko na nga ang gap ay tinira ko na. At nabawasan nga natin ng isa ang mga blue spine unicorn na ito. Hindi pa gaanong malaki pero pwede na rin. Buntot na ito naman. Okay na to. Pangalawang isda natin. Next drop, grupo naman ng rabbit fish ang nakita ko sa part ng bahurang ito. Pero nasa malayo kaya naghintay na naman tayo. At habang naghihintay nga sa paglapit ng grupo ng mga rabbit fish ay kaliwat kanan ng lingon baka sakaling mayroong malaking isda na lumapit. Pero walang malaking isda at papalapit na rin ang grupo ng mga rabbit fish or samaral. Meron ding dalawang blue spine unicorn dyan pero hindi pa gaanong malaki kaya itong samaral ang target natin. At halos napakalapit na nga ng mga samaral na ito. Pero hinihintay ko na magtapat ang dalawa para makadouble shot sana. Pero hindi nangyari at papalayo ng mga ito. Kaya pumili na ako ng isa at tinira ko na. Malapit sa buntot ang naging tama ng isda dahil papalayo na nga ito. Mabuti na lang at hindi nakawala at nakuha nga natin ang isang rabbit fish na ito. Sa buntot na naman. Hindi na.
Buti lang inabot pa. At matapos kong makuha ang isang samaral na ito, ay nakailang ulit pa akong nag-drop at mahigit isang oras ang lumipas. Ay wala na akong ibang nakuha ang isda hanggang sa umakyat na muna ako ng bangka para makapagpahinga. At para kumain na rin dahil tanghali na. Luway-luway, sa kayo nag-andra ka, luway-luway pa. At baba na tayo ulit. Alas 12 na, alas 11:50. Tapos na rin kami kumain. At live ship ulit. Kabababa ko lang ng bangka at sa unang drop ko nga ay sangking makagad ang nagpakita sa akin dito. Dahan-dahan lang ang galaw ng isda kaya siniguro ko ng patama at lumusot talaga ang shafting natin kaya wala na itong kawala. Hindi pa gaanong malaki pero malakas na ring humila. Tayo tayo ng kingbok. Kabababa lang natin. Hindi pa gaano malaki pero okay na to. Next drop, isang king mac na naman ulit pero papalayo na ito. Kaya itinaas ko ang SG at para mapansin ang isda. At nag-close open na rin habang sinusundan ito. At maya maya lang napansin ko na pabalik na nga ang isang king mac na ito at malaki na ito. At dahan-dahan akong nag-abang sa direksyon kung saan papunta ang isda. At nang maklose ko na nga ang gap ay tinira ko na. Maganda naman ang naging patama at dahil malaki na nga ito, binigyan ko lang ng line habang papahon ako. Yung makulit. Habutin lang balik pa. Malaki na to. Sana hindi makawala. Dahan-dahan ko lang na hinihilang isda ay babaw hanggang sa napansin ko ito na malapit nang makawala. Bihira eh. Nasa labas na ang dulo ng shafting at halos flapper na lang ang nakasabit sa katawan nito. Kaya nag-ipon muna ako ng hangin para bumaba at para malapitan ko ang isda at mahawakan ko ang shafting at maitulak ito at para bumuon ulit at tumagos sa kabila at para may secure dati ng isda.
At nagawa nga natin kaya secured ng isda. Pangalawang kingback na nakuha natin mga idol. At malaki na ito. Thank you, Lord. Ang bihira. Muntik na makawala. Malaki pa naman. Oh, ang bihira. Makakawala pa. Pangalawa. As dosages. Next drop kung saan ko nakuha ang dalawang kingback ay meron na namang isa at mabilis na lumapit kaya nabigyan natin ng magandang tira. Space shot ang naging patama kaya hindi na pumulag ang isda. Pangatlong kingback na nakuha natin mga idol. Ayos. Pangatlo. Di pa ako nakakalapit sa bura. Palapit na sa akin. Alright. Pangatlong kingback. Sa part naman na ito habang pababa ko ay isang green job fish ang nakita ko kaya hinintay ko na lumapit ang isdang ito. Same spot pa rin ito mga idol kung saan ko nakuha ang tatlong kingback. Napakaraming maliliit na unicorn ang nandito sa bahurang ito. At papalapit na nga ang isang green job fish kaya inabang ko na ang SG at nang maklose ko na ang gap ay agad kong tinira. At nakuha nga natin mga idol ang isang green job fish na ito. Good size na rin. Green job fish.
forward naman at dito ay isang king mac ulit ang nakita ko sa part ng bahurang ito. Pero sadyang napakalayo. Tinas ko pang SG at nag-close open na rin habang sinusundan ito. Pero hindi ako napapansin ng isdang ito, pero sinusundan ko pa rin. At ayaw talagang bumalik, kaya hinayaan ko na rin at tumaho na lang ako. Sorry. Hindi tayo napansin. At ito na nga ang sumunod kong drop. Isang king mac na naman ang dumaan sa tapat ko, kaya siniguro ko ng patama rito. Space shot ulit ang naging patama, kaya sumadsad na lang sa bahura ang isda at nilapitan ko na rin para kunin. Pang-apat na king mac na nakuha ko. Mga apat. Alright. Biglang duman sa tapat natin mga idol. Panalo. Meron na tayong apat na king mac. Ayos. Napakababaw ng spot. At matapos ko ang mailagay sa bangka ang pang-apat na king mac, ay muli kong binalikan ng spot. At meron na namang isa at dumaan ito sa right side ko, kaya ipinihit ko ang SG kung saan ito papunta. At dahil papalayo na ito, sinundan ko ito habang naka-close open. Binilisan ko na rin ng konti para maabutan ko ang isda. Pero biglang bumilis ang langoy nito, kaya hinabol ko ng tira. At natamaan ko naman, pero hindi ako sigurado kung tumagos nga yung flapper natin, kaya binigyan ko lang ng line habang papahon ako. Buti na nabot pa. Sana hindi makawala. Hinayaan ko muna ito hanggang sa manghina ang isda bago ko hinila pataas. At nang napansin ko na nanghihina na nga ito, ay dito ko na hinila. At nang mahawakan ko na, secured na nga ang isda. Pang-5 king mac na nakuha ko. Ha! Pang-5. Ayos.
Panalo. Papalayo na sana. Kaya inabol natin. Tumuti at tinungaan pa. Pangila na, panglima na ano? Matapos kong mailagay sa bangka ang ikalimang King Mac, ay nakailang ulit pa akong bumalik sa spot pero wala na akong nakitang pelagic, kaya tinawag ko na ang bangka para magpagpahinga na rin. Wala nang pelagic mga idol. Alas 3:24 na. Pahinga muna tayo. Wala nang magpakita. Pahinga muna. Oh, may dala tayong queen fish. Tsaka blue line mackerel. Tubo line mackerel. Sarap niyan. Baggage! At kararating lang namin mga idol. Sabi. Alas 6:11. Shout out kay Felix Kiroy from Lapu-Lapu City. Javier family from Barangay Kaputikan, Talavera, Nueva Ecija. Fish is my hobby official from Binangonan, Rizal. Raymond Talamor from Sagay City, Negros Occidental. Tata Untoy Puji Edward from Quezon Province. Tony Sarinas from Cagayan de Oro. Arnel Diswasido from St. Gregory Village, Cainta, Rizal. Tubig. 5.6. Ilang promero, bro? Ilang promero? Dos. Promero? Ito. Sige na, alin na bro, alin na.
Ano yung una akong tawid-tawid? 2.7. Ang malimit. Ang malimit. 2.7. Yan, pinakamalaki. 3.8. Pinakamalaki. Otso. Sabi ko na, 8 kilos. Ang pangapat. Sakto. Pangapat. Aray. Ano? Pinakamalaki ang King Mac. 3.8 ganito. Tapos na. Pangtulong 3.8. Ito mga idol, ang halaga ng mga nakuha kong isda, 5 tanigi. Ayan o. 5,953 pesos. Biglang bumaba yung presyuhan. 270 na lang per kilo. Dating 300. Mahina daw kasi ang bintahan ng isda kaya bumaba ng 30 pesos. Pero okay pa rin yan. At least meron tayong kita. Thank you sa biyaya ulit na binigay sa atin ngayon. At